Hollywood TV. The insistent ringing of his phone woke him up. Napaigtad si Ramil. Hindi niya akalain na sa sandaling pananahimik lang niya ay naidlip siya. He must be more sleep deprived than he thought. May bahid ng pagkayamot na hinugot niya ang cellphone niya. Sandali siya nag-atubili nang makita sa screen kung sinong tumatawag sa kanya. Parang wala siyang lakas at wala sa mood na kausapin ang nasa kabilang linya. Kung hindi naman niya kakausapin ito, malamang na tumawag ito ng paulit-ulit. He might as well accept the call. Kasabay ng pagbuntong hininga ay pinindot na niya ang answer button. "Hi there, stranger." A low, throaty voice greeted him. "Hi Max," anya rito. Matagal na sila magkakilala. Kung may magugustuhan man ang lolo niya sa isang babaeng papakasalan niya, si Max na siguro iyon. And in some way, he tended to agree. Magkapareho ang mundong ginagalawan nila. Dahil doon ay kabisado nito ang gagawin kung sakaling ito ang magiging Mrs. Ramoncito Castañalas III. Pero hanggang ng mga oras na iyon, kung may masasabi man silang ugnayan, ay napakakaswal niyon. "You're busy, right?" bungad nito. "Ang galing mo naman manghula," sagot niya. "It's a no-brainer. You're always busy." Anito. "Hindi naman palagi," tanggi niya. "Just most of the time," saad nito. "Well, I'll make this quick. I'm having a few friends over for drinks tonight. I would really love for you to come." Mabilisan niyang inisip ang schedule niya. "I can't promise anything," wika niya kapag kwan. May dadaluhan siyang cocktails at hindi niya matansya kung gaano katagal niya kakailanganing maglagi roon. Pagkatapos niyon ay baka masyado na siyang pagod. "Oh, please try to come. Ang tagal na natin hindi nagkikita. I might not recognize you anymore the next time we met." Anito. "I'll send you photos," biro niya. "Do that. Baka kailanganin na nga," sagot nito. Pagkasabi niyon ay nagpaalam na ito. Pakiramdam niya ay nasa isang kwarto siya kung saan unti-unti nagdidikit ang dingding. The space was getting smaller and smaller. Para siyang nasasakal na. Napahawak nga siya sa kwelyo ng polo niya at inilayo iyon sa leeg niya. Bigla ay tila hirap na hirap siyang huminga. Parang inaatake siya ng asthma. Pero wala siyang gaanong sakit at masyado pa siyang bata para atakihin sa puso. Isa pa, hindi naman siya nakakaramdam ng chest pains. He took long, slow, deep breaths. Ilang sandali pa ang lumipas ay nawala ng paninikip ng dibdib niya. Weird, sa loob-loob niya. Dapat siguro siya magpa-check up, if only he could find the time to schedule one. The hours sped by. Sa dami ng mga inaasikaso niya, hindi nagtagal ay naagaw na ng atensyon niya ang mga dapat niyang gawin. Kaunti na nga lang ang oras niya para maghanda para sa cocktails na pupuntahan niya. Nang mag-angat siya ng ulo ay santambak pa rin ang mga paperworks niya. Tumuloy siya sa banyong nasa opisina niya. Nag-shower siya. May closet sa inner room ng opisina at doon na siya nagbihis. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa sasakyan niya. He never made it to Mac's place. Tumagal siya sa cocktails dahil may nakausap siya roon na isang Taiwanese na interesadong dalhin sa supermarket chain ng kumpanya nito ang mga produkto ng Gold Mix. Umalis sila sa cocktails at tumuloy sa isang cafe. Doon sila nag-usap ng mas masinsinan. He was still pissed off with Mr. Peter's decision not to seal the deal with him. Gusto niyang may maipanibagong puri siya sa lolo niya. 2:00 na madaling araw na yata siya nakauwi. Kinaumagahan, nang tumunog ang alarm niya ay hindi kaagad siya nakabangon. Parang nagwelgan lahat ng cells niya sa katawan at nagpupumilit ang mga iyon na manatili pa sa kama. But of course, that was not possible. With a sigh, he forced himself to get up. Pero habang nakasahod siya sa dutya para sa nakagawian niyang magdaling mag-shower, ay hindi niya napigilang umasam na sana'y magkaroon man lang siya ng pagkakataong magpahinga.
It seemed Jamel's wish was not about to be granted anytime soon. Iyon ang palagay niya habang pupunta siya sa roof deck para lumulan sa chopper. Inauguration ng isang subsidiary ng Goldmix sa Cebu at isa siya sa mga dapat na dumalo. Kaibigan niya ang guest of honor na magsasagawa ng ribbon cutting at may proyekto raw itong gustong i-discuss sa kanya. Pagdating niya sa roof deck ay umiikot na ang hélice ng chopper na lululan niya papunta sa Cebu. "Good morning, sir," bati sa kanya ng piloto. "Good morning too," ganti niya kapag kuwan ay napatitig siya rito. "Are you alright?" tanong niya rito, para kasing medyo maputla ito. "I'm fine, sir," paniniyak nito. "Are you sure? You don't look well," saad niya. Sigurado, sir." Ilang sandali ay itong pinagmasdan. Imagination lang ba niya iyon? "Okay, let's go," pagpapasya niya. Sa palagay niya ay mas matatagalan kaysa sa normal ang paghahanda ng piloto sa paglipad nito. Tatanungin sana uli niya ito kung ayos lang ba ito, pero naunahan siya ng pagtunog ng cellphone niya. Naka-vibrate mode iyon kaya naramdaman niya iyon. "Oh, Lolo, napatawag kayo." "Have you spoken to Peters?" tanong kaagad nito. Nalingali niyang itirik ang mga mata. He was hoping to postpone the inevitable for just a little while longer. "I have." Anong kalokohan niyang narinig ko? May isa pa naghahabol sa kumpanya niya. "Yes, but he promised to keep me on open mind." Napamura ito. "Fix this as soon as you get back." Paanas na utos nito. "I have every intention of doing that." Aniya. "I have to go. The chopper is about to take off." Ilang sandali pagkalipas niyang ibigay sa piloto ang signal ay nagsimula na silang umangat mula sa ere. Sumandal na siya sa backrest ng upuan. He felt so drained at gaya ng madalas na nangyayari kapag wala siyang ginagawa, ilang sandali lang lumilipas ay pumikit na mga mata niya. Kung gaano siya katagal na naidlip ay hindi niya mamalayan. Nagising na lang siya nang maramdaman niya ang malakas sa paggiwang. Napamulat kaagad siya. What he saw shocked him. Nakita niya ang piloto niya na nakalugmok sa controls. "Dennis!" Tawag niya rito. Inabot niya ang balikat nito at niyugyog ito. Ngunit nanatili itong walang malay. Posibleng inatake ito sa puso, naputokan ng ugat o basta na lang nawala ng malay. Hindi niya malaman kung ano ang dahilan at hindi na muna mahalagang alamin niya. Ang importanteng malaman niya ay kung paano niya maliligtas ang sarili niya. And then there was no more time to think of even saving himself. The chopper titled. Parang binayo iyon ng biglaang hampas ng hangin. Nagpaikot-ikot iyon sa ere, pabilis ng pabilis habang pababa ng pababa ang lipad niyon. Nakita niya sa bintana ang karagatang babag sa kanya. Alam na niya ang mangyayari. He was going to die. Ilang sandali ay bumulusok na ang sinasakyan niya sa karagatan. Malakas na malakas ang pag-alog niyon. Kinalas niya ang seatbelt niya at saka siya binuksan ng pinto. Naghanda siya para tumalon pero biglang gumiwang uli ang sinasakyan niya. A few seconds later, there was a terrifying thud and then everything went black. Sumapit na ang pinakapaboritong panahon ni Neri, ang dapit hapon. Kapag ganong oras ay madalas siyang namamasyal sa dalampasigan at habang naglalakad siya sa ginintoang buhangin ay iniisip niya kung anong klase ng buhay mayroon sa kabilang ibayo. Hindi kasi niya ma-imagine ang sarili na nakatira sa ibang lugar bukod sa isla. Panay ang isip niya habang naglalakad siya, kaya siguro hindi niya namalayan na napalayo na siya. Malapit na siya sa bahagi ng baybaying mahirap ng lakaran dahil mabato na mga may hagip ang paningin niya. Naudlot ang akmang pagbalik niya sa bahay sa natanaw niyang figura. Tao ba yun o dugong na napagawi sa bahaging iyon ng karagatan? Tinitigan niya iyon. Nang matiyak niya kung ano iyon ay bumilis ang saal ng dibdib niya. Isang taon nakadapa sa buhangan yan ang natanaw niya. Nag-atubili siya. Lalapitan ba niya iyon o kakaripa siya ng takbo para humingi ng saklolo? Sa totoo lang ay natatakot siya. Paano kung patay na pala iyon? Nilingon niya ang pinanggalingan niya. Napakalayo pa ng tatakbuhin niya bago siya makakita ng tulong sa kanila. Paano kung nag-aagaw buhay ang taong iyon at pwede pa sana niya iyong iligtas kung nagmamadali lang siya?
Abot-abot man ang kaba niya ay naglakas loob na siyang lapitan nito. Ilang sandaling pinagmasdan lang niya ito. Nakasubsob ito sa buhanginan. Walang katinag-tinag. Gula-gulanit ang damit nito at basang-basa ito. Mukhang ipinagpad ito ng alon sa baybayin ng islang iyon. Hindi niya malaman kung anong mas tamang gawin. Nanginginig ang mga kalamnang pinusahan niya ang batang ito. Buhay pa ito. Iyon nga lang ay parang mahina ang pulso nito. Maingat ang pagkilos. Nangahas na siyang itahiya ito. Isang lalaki ang tumambad sa kanya. Napansin kaagad niya ang dugong tumatagas sa noon nito. Marami rin ito mga pasa sa buong katawan. Ngunit kahit gaanong madungis ito at panay ang pasa ng katawan ay nahihinuhan niyang may sinasabi ito sa buhay. Magandang suot itong damit bagaman may mga punit na iyon. Napakunot na o siya. Saan ito nanggaling at bakit ito nagkahaga noon? Biktima ba ito ng isang sakuna o ng masasamang loob? Lumingali nga siya. Kinabahan siya nang maisip ang posibilidad na nandoon pa ang kung sino mang gumawa ng masama sa lalaki. Pero kaagad ding napalis ang takot niyang iyon. Bihirang-bihira ang krimen sa Santa Fe at kung mayroon man ay maliliit na pagkakasala lang iyon. Kaya mas malaki ang posibilidad na aksidente sa karagatan ang naghatid sa lalaking iyon sa baybayin ng kanilang bayan. Nakatitig pa rin siya sa lalaki nang bigla itong umungol. Napaigtad siya. Tulong! Tila hirap na hirap ito sa pag-usal niyon. Dumilat ito at ilang sandaling napatingin sa kanya. Kapag kwani muli rin itong pumikit. Muli siya nataranta. Namatay na ba to? Diyan ka lang, Anya. Babalikan kita, hihingi lang ako ng tulong. Pagkasabi niyon ay kumaripas na siya ng takbo. Naramdaman niyang may bumuhat sa kanya at dinala siya sa kung saan. Pero sandali lang siya natauhan. Nakita niya ang anyo ng isang babae. Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha nito habang nakatunghay sa kanya. Sumasabay rin ito sa paglalakad kung sino mang nagdadala sa kanya. Hindi nagtagal ang panunumbalik ng ulirat niya. Maya-maya lang ay nagdilim na uli ang kanyang diwa. Mas klaro na ng bahagya ang isip niya nang muli siyang dumilat. Muli ay ang babaeng una na niyang nakita ang tumambad sa paningin niya. Nahinuha rin niya na nakahingaan na siya. Umakma siyang babangon pero kahit 1 pulgada yata ay hindi niya maiangat ang kanyang katawan sa sobrang panghihina niya. Huwag ka munang gumalaw, hindi mo pa kaya. Malamyos ang tinig na nagmula sa bibig ng babae. Kasabay ng pagsasalita nito ang banay na pagpigil nito sa tangkaniyang pagbangon. Ano nangyari? Nagtatakang tanong niya. Nasaan ako? Sinusubukan niyang igala ang paningin sa paligid. Pero sa ginawa niyang iyon ay para siyang nahilo. Sinubukan din niyang alalahanin ang mga pangyayaring naghatid sa kanya sa puntong iyon pero hindi niya iyon mahagi-hagilap sa kanyang isipan. Nakadama siya ng kaba at lalong sumidhi iyon nang matukoy niya na hindi niya alam kung sino siya. Umakma uli siyang babangon. Huwag muna sabi, pigil uli sa kanya ng babae. Baka makasama sa'yo. Pinuntahan ni inay iyong nag-iisang doktor sa Ibayo pero wala siya. Hindi ka naman namin maibiyahe dahil ang pinakamalapit at pagamutan dito ay sobrang layo. Hindi na naman kompleto ang pasilidad doon. Paliwanag nito. Mas mabuti siguro magpahinga ka muna at magpalakas ng kaunti. Mukhang hindi naman maalala at malala ang lagay mo. Anong hindi malala? Paano mo nasabi yun? Wala nga akong maalala. Nakaambang lumabas ang mga kataga sa bibig niya pero wala siyang sapat na lakas para sampitin ang mga iyon. Wala akong maalala. Nagawa niyang sambitin. Kinakabakasan ng pagkabahala ang mukha ng babae. Wala? Kahit ano? Tanong nito. Umiling siya. Anong pangalan mo, taga saan ka? Tanong nito. Sinubukan niyang alalahanin pero wala talaga siyang datos o impormasyong mahagilap sa kanyang isipan. Hindi ko alam. Parang mas mahina pa siya kaysa sa bagong panganak na kuting. Napatitig sa lalaki si Neri. Ang akala pa naman nila ng inay niya ay pahinga at pag-aalaga lang ang kailangan nito. Pero mukhang mas malala ang lagay nito kung ganong wala itong maalala. Pero ano bang magagawa nila? Gustuhin man nilang dalhin ito sa doktor ay wala ayon sa Santa Fe.
Ang tanging magagawa nila ay ang alagaan nito habang hinihintay nilang makabalik ang manggagamot sa ibayo o hindi kaya umasa na may medical mission na mapapadpad sa lugar nila. Nahilamusan na ito ng inay niya. Nang malinis na ito ay hindi niya napigilang humanga rito. Iba ang dating nito. Sa itsura pa lang nito ay mahihinuha na niya na posibleng sa syudad ito nakatira. Ang tanong lang ay kung paano ito napadpad sa lugar nila. Hindi niya ito mausisa dahil ayon na rin dito ay wala itong maalala. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.